Sa isang lugar sa Loudoun County, Virginia, may ugong na hindi tumitigil. Araw at gabi, 365 araw sa isang taon. Maraming Amerikano ang di alam na ang ugong na yon ang nagpapanatiling gumagana ang internet. Dinisenyo ang internet para magpatuloy kahit may digmaang nuklear at tumagal ito ng dekada. Ngayon, maaring hindi ang AI bubble ang unang puputok, kundi ang infrastrukturang sumusuporta rito. Sa Northern Virginia, matatagpuan ang tahanan ng internet. Hawak ng Loudoun County ang 70% ng global web traffic. Maraming Amerikano ang hindi alam kung saan ito, pero dapat nilang malaman. Magmaneho ka pa kanluran mula Washington papuntang Dallas Toll Road at makikita mong kumakaunti ang strip mall at mas marangya ang mga cul-de-sac. Pagkatapos, bumaba ang presyo ng lupa kaya may nagtayo ng mga gusaling kasing laki ng aircraft carrier dito. Walang bintana o karatula, puro chain link na bakod, kamera at tuloy-tuloy na mahinang ingay ng industriya. Dito, unang nagtayo ang Amazon, tapos ang Microsoft, tapos ang Google dahil lang mura, malapit at walang tumutol agad. Ang tuloy-tuloy na aberya sa Hilagang Virginia ay hindi lang nagpapabagal, kundi nag-aalis din ng malaking bahagi ng internet sa linya. May annual waiting list ang Dominion Energy para sa bagong grid connections. Mas mabilis maaprubahan ang mga proyekto kaysa kayang suportahan ng transmission infrastructure. Ang grid na ginawa para sa mga suburb ay ngayon hinihingan na magbigay ng kuryente sa maliliit na lungsod na parang pinagpatong-patong na tumatakbo ng 24 na oras bawat araw. Ang bawat gusali ay may backup generator, tangke ng gasolina at redundancy system. Sa papel, kaya nilang mabuhay kahit magkaaberya ang grid. Sa aktual, may 72 oras lang sila. Pagkatapos, pareho na rin sila ng grid ng lahat. Ito ang Ashburn Data Center Alley. May mahigit 53 milyong square feet na mga gusali sa Loudoun County na operasyonal o ginagawa pa lang. Katumbas ito ng siyam na raang football field para sa AI. 30 taon nang nakalipas, mura lang maglagay ng server malapit sa Washington. Ngayon, ito na ang pinakasiksik na konsentrasyon ng infrastruktura ng internet sa mundo. Noong 2023, halos 25% ng kuryenteng ibinebenta ng Dominion sa Virginia ay ginagamit na ng mga data center. Pagsapit ng 2038, inaasang 5 beses ng demand kumpara ngayon. Hindi rin ito teorya lang, yan ay base sa mga kontratang napirmahan na. Dito na medyo nakakatakot. Sa katapusan ng 2024, hahawak na ang Dominion ng mga 40,000 megawatts ng kuryente para sa mga data center. Para mas madaling sabihin, parang lahat ng bahay sa New York City at Chicago ay biglang mangailangan ng kuryente mula lang sa isang county sa Hilagang Virginia. Sa unang bahagi ng 2026, halos doble na ang bilang dahil dumarami ang gusaling naghihintay buksan, ngunit wala pang transmission line na magbibigay ng kuryente sa kanila. Sa isang zone ng estado, pagsapit ng early 2000 at 30 isang hyperscale data center ay gagamit ng kuryenteng katumbas ng halos 80,000 bahay. Marami ng ganito sa Loudoun na kasulukuyang gumagana. Marami pang iba ang kasulukuyang itinatayo at hindi pa ito umaabot sa hangganan. Sa katunayan, nilalampasan pa nito ang limitasyon. Nag-alala ang mga boardroom. 3 taon nang sinusubukan ng Dominion tukuyin kung saan manggagaling ang lahat ng kuryente. Sa ngayon, wala pang sagot. Noong 2024, muntik nang ipakita ng sistema kung ano ang itsura ng pagkabigo. Noong gabi ng Hulyo, 10 dumaan ang bagyo sa Fairfax County, Virginia at tinamaan ng kidlat ang high voltage transmission line. Pumalya ang isang maliit na lightning arrester, kaya nagkaroon ng 6 na sunod-sunod na pagbaba ng boltahe sa loob ng ilang milisegundo. Sa ibang pagkakataon, hindi ito magiging malaking pangyayari. Madalas, mangyari ang pagbabago ng boltahe sa mga grid. Halos hindi ito napapansin ng mga refrigerator. Hindi man lang kumikindat ang mga ilaw sa bahay mo, pero hindi dito. Dito, 60 data center ang sabay-sabay na nakakabit sa isang transmission backbone. Marami sa kanila ay may $1 milyong na GPU na nagpapatakbo ng mga modelo para sa OpenAI, Microsoft, Anthropic at mga ahensya ng gobyerno. Nakaprograma ang bawat isa na ituring ang anumang aberya bilang banta sa pag-iral nito. Pagkababa ng kuryente, agad nag-disconnect ang bawat isa mula sa grid at lumipat sa sariling supply ng kuryente. Napakabilis na naglabas ng sapat na kuryente para magliwanag sa daan-daang libong bahay. Sa grid, kasing delikado ito ng pagkawala ng supply. Tumataas ang frequency, bumibilis ang ikot ng turbina at nagtitrip ang kagamitan. Ang PJM Interconnection, ang regional operator at Dominion ay kailangang kumilos agad. Kinailangan nilang bawasan ang output ng mga planta ng kuryente at itapon ng sobrang kuryente. Pinag-isa nila ang sistema at muntik nang naiwasan ang blackout. Halos hindi ito nabalita sa mga balita.
Pagkalipas ng 7 buwan, Pebrero 2025, muling nangyari ito pero sa ibang transmission line. Mga 40 data center ang nawalan ng koneksyon noon. Nahuli na naman ito ng PJM pero muntik na. Isang executive sa PJM ang umamin kalaunan na kahit hindi naman talaga nagdulot ng emergency ang mga pangyayaring ito, nagdulot pa rin ito ng totoong pag-aalala. Ang mga data center na muntik magpabagsak sa grid noong 2024 ay yung mga gumagana na ngayon. Karamihan sa naka-queue na kapasidad hindi pa naitatayo. Hindi pa naaprubahan ang transmission line para sa mga bagong gusali at hindi pa nasisimulan ang substation construction. Patuloy na tumatanggap ang Dominion ng mga bagong kahilingan para sa dagdag na kapasidad bawat buwan bukod pa sa mga permit na kasalukuyang pinoproseso. Kung ang 1,500 megawatt na sabay na pagbaba ay halos magdulot ng aberya, paano pa kung 5 beses ang laki ng karga? Walang sagot sa tanong na yan. Kaya nang maabot ng Northern Virginia ang hangganan, gumawa ng loikal na hakbang ang mga hyperscaler. Naghanap sila ng ibang lugar, isang disyerto, na sana'y naging babala sa lahat ng nakakita. Ang bagong hangganan ng Amerika para sa AI infrastructure ay hindi sa Seattle o Boston o sa isang nireclaim na lugar sa Midwest na angkop ang klima. Ito ay sa Phoenix kung saan ang karaniwang taas ng temperatura tuwing tag-init ay umabot ng 107 degrees Fahrenheit. Hindi rin lihim ang dahilan. Mura ang kuryente sa Phoenix, mura ang lupa at maluwag ang mga batas sa permit. Walang mahabang pila sa grid na gaya ng sa Virginia. Sa Arizona, agad ang sagot. Hindi katulad ng paghihintay sa Virginia. Noong 2024, binili ng developer na Track ang isang natigil na residential subdivision sa kanlurang Phoenix para gawing data center campus na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Pero may isa pang mahalagang problema dito at yon ay tubig. Disyerto ito at nahihirapan na nga itong suportahan ang populasyon nito. Matagal nang bumababa ang antas ng Ilog Colorado at nauubos din taon-taon ang mga groundwater aquifer sa ilalim ng mga sakahan. Napilitan ng Arizona na ipagbawal ang bagong residential subdivision sa ilang county dahil kulang na ang tubig. Sa sistemang yon, nagtatayo ang mga hyperscaler ng pasilidad na kumukonsumo ng milyong galon ng tubig araw-araw. Isang alkalde, gitna ng matinding krimen sa tubig sa kasaysayan ng US, ay pinagtanggol ang proyekto. Para sa kanya, kuryente, hindi tubig ang problema. Isang multi-bilyong dolyar na pasilidad ang itinayo sa ibabaw ng nauubos na aquifer at hindi kaligtasan ang pumipigil na salik kundi kuryente. Lumalala ang krisis sa kuryente ng Virginia pakanluran at ngayon ay inaasahan ng estado na matulungan sila ng Arizona sa kabila ng kakulangan sa yaman nito. Ang isang malaking data center ay maaaring magpalitaw ng napakalaking dami ng singaw ng tubig para lang mapanatiling malamig ang mga server. Ayon sa pag-aaral, kapag nagbukas ang mga planadong pasilidad, posibleng tumaas ang konsumo ng tubig na gamit para sa kuryente ng mga data center sa rehiyon. Nagpatupad ng ordinansa sa paggamit ng tubig ang Mesa, Avondale at Phoenix. Iniiwan ng mga magsasaka ang bukirin at nauubos ang tubig sa balon sa kanayunan. Ang Colorado River Compact na nagtatakda ng hatian sa ilog ng 7 estado ay nakabatay sa mga palagay na wala na ngayon. Habang naungusan na ng kagtuyot ang kasunduan, nagsisimula na itong gumuho sa harap natin. Ipinapakita ng mga modelo ng federal na pamahalaan ang susunod na mangyayari. Maaring mawala ang halos 1/4 ng tubig sa Central Arizona habang nagsisimula ng pumasok ang AI industry doon. Habang ang Virginia ay nahaharap sa kakulangan ng kuryente, ang Arizona naman ay nahaharap sa kakulangan ng tubig. At pagkatapos ay darating ang Texas, ang susunod na malaking solusyon. Nagtataya ang ERCOT, ang operator ng grid ng Texas, ng napakalaking demand mula sa mga bagong data center. Hindi nakakasabay ang pagpapalawak ng generation at transmission at walang malinaw na paraan ang Texas para tugunan ang demand. Pinatunayan ng Texas kung ano ang nagaganap kapag napupuwersa ang kanilang grid. Bumagsak ito noong taglamig. 2021. Halos bumigay rin ito dahil sa mga heatwave noong 2023 at 2024. At ngayon, nadadagdag pa sila ng malakihang AI infrastructure sa sitwasyon. Pareho lang ang pattern sa buong bansa. Umalis ang mga hyperscaler sa Virginia para sa murang kuryente, naapektuhan ng water table ng Phoenix kaya lumipat sa Texas pero nahirapan naman sa grid doon. Bawat bagong cluster na pinipili ng industriya, nauuwi lang sa paglilipat ng problema para ayusin ang isa pa. Pagkalipas ng ilang buwan, ang napiling solusyon ay nagiging bagong sagabal. May kani-kanyang internal modeling ang Microsoft, Google at Amazon na nagbababala sa ganitong direksyon. May mga water at grid dashboard din sila. May mga heat map sila na eksaktong ipinapakita kung aling county ang mauubusan ng aling resource sa anong taon. Malinaw din ang paliwanag ng sarili nilang ulat sa sustainability tungkol dito. Pero patuloy pa rin silang gumagastos.
Hindi opsyon para sa kanila ang huminto dahil kung tatalikuran nila ito, babagsak ang presyo ng kanilang stocks. Bawat dolyar na ginastos ng kalaban na hindi mo ginastos ay parte ng merkado na baka hindi mo na mabawi. Nabitag ang malalaking tech company sa isang dilema. Kung lahat ay magpapabagal, panalo ang lahat pero walang pwedeng maunang umurong kaya hindi nila ginagawa. Patuloy silang nagtayo ng mas mabilis, malaki at palalim ng palalim sa mga disyertong hindi kayang suportahan ito. Totoong AI arms race ito, kung saan ang sistema ay hindi na lang tungkol sa infrastruktura kundi pati na rin sa pananalapi. Ganito ang arms race kapag data center ang mga sandata. Walang hyperscaler na pwedeng bumagal dahil agad may kakumpetensyang papalit, kaya tuloy-tuloy sila. Sa 2026 ang resulta ng luhikang yan ay isang numerong parang imposibleng mangyari. Ang 5 nangungunang hyperscaler sa US ay nakatakdang gumastos ng humigit kumulang 600 at 50 hanggang 720 bilyong dolyar para sa capital expenditure sa loob lang ng isang taon. Halos kapantay na yan ang budget ng US military at mas mataas pa sa buong ekonomiya ng Belgium sa isang taon. 2/3 ng parang ito ay napupunta sa mga gusali, server at cooling system na kailangan ng kuryente at tubig na wala pa ngayon. Ito ay isang sama-samang kawalan ng kakayahan na tumigil. Naglaan ng Amazon ng tinatayang dolyar 200 bilyon sa capital expenditure sa 2026, halos 50% mas mataas kaysa sa dating record. At ito ay nagbubukas ng tanong, sino ang nagbabayad sa mga kumpanyang ito ng sapat na pera para bigyang katwiran ang paggastos ng 700 at 50 bilyong dolyar sa loob lamang ng isang taon? Sa ngayon, wala pa. Lumalago ang cloud negosyo pero hindi nakatali ang gastos sa kasalukuyang kita. Nakatali ito sa inaasahang kita sa hinaharap na posible lang kung tatagal ang infrastruktura para suportahan ito. Nauuna na ang mga tseke kaysa sa laman ng pitaka. Tinatayan ng mga analyst na maaaring magtala ang Amazon ng negatibong free cash flow sa 2026 na nasa pagitan ng 17 at 28 bilyong dolyar depende kung sino ang tatanungin mo. Ipinapakita ng ilang modelo na babagsak ng 10% ang free cash flow ng Meta. Nagbabala ang Amazon na maaaring mangailangan silang umutang o maglabas ng dagdag na shares para mapanatili ang bilis na ito. Nangungutang ito habang umiiral ang schedule ng depreciation na ayaw talakayin ng kahit sino ng hayagan. Inasahang magdadagdag ang 5 hyperscalers ng halos 2 trilyong dolyar na AI-related assets sa kanilang balance sheets pagsapit ng 2030. Mabilis bumaba ang halaga ng AI hardware, mga 20% kada taon. Sa katapusan ng dekada, maaaring gumastos ang mga kumpanyang ito ng 400 bilyong dolyar kada taon sa depreciation. Ang depreciation pa lang ay halos katumbas na ng buong kasalukuyang kita ng industriya bawat taon. Para gumana ang matematikang yan, hindi lang dapat lumago ang kita mula sa AI. Kailangan itong lampasan ng pinagsamang kakayahan sa kita ng pinakamalalaking tech na kumpanya sa mundo. May physical na dahilan sa depreciation curve na yan, hindi dahil sa accounting diskarte. Ang karaniwang server rack ay gumagamit ng 10 kilowatts. Pwedeng gumamit ng mahigit 100 ng AI cluster kaya nagdudulot ito ng sobrang init. Sa mga gusaling walang bintana sa Loudon, ang mga chips ay lumilipat mula idle hanggang full power sa ilang millisecond lang. Nagiging sanhi ito ng mechanical na stress sa silicon, solder joint at lahat ng bahagi na nag-uugnay sa sistema. Ang traditional na hardware ay tumatagal ng 5 hanggang 7 taon, samantalang ang AI hardware ay mas mabilis masira. Obligado na ngayon ang liquid cooling sa bawat rack. Komplikadong sistema ang nagpapadaloy ng malamig na likido sa mga prosesor. May panganib din ang mga sistemang iyon ng tubo. Kapag nasira ang gasket o bumaba ang presyo ng pump, maaring masira ang $1,000,000 na rack bago pa mag-shutdown. Ang Amerika ay nagtatayo ng pandaigdigang ekonomiya gamit ang hardware na laging nasa sukdulang limitasyon at hindi ito matatag. Simple lang ang pustahan. Sa ilang taon, magdadala ng kita ang AI na produkto para mapatunayan ito. Sapat para magmuhang mura ang mga gusali. Kayang maghintay ng hyperscaler, may sapat silang pondo at kakayahang magtaas ng kapital at tiisin ang pabago-bagong sitwasyon. Hindi kaya ng mga kumpanyang umaasa sa kanila. Ang mga startup na gumagamit ng Microsoft Azure, Amazon Web Services at Google Cloud Platform ay hindi nauubos ang pondo ng malalaking tech company. Inubos nila ang puhunan ng venture capital at may taning yon at kapag nirasyon ng kuryente, inilalaan ng tubig o humaba pa ng 1 taon ang pila. Hindi ang Amazon ang may atraso sa sahod. Ang startup ang nagbayad para sa compute na hindi dumating kaya naantala ang training run at paglulunsad ng produkto. Matutuyo na ang susunod na pondo.
Hindi lang bumabagal ang kumpanyang yon, namamatay na ito. Hindi lang mga startup ang apektado. Ibinunyag ng Microsoft na may higit 80 bilyong dolyar na backlog sila sa commercial cloud. Iyan ay demand na nabenta na, may kontrata na, pero hindi maibigay. Bakit? Dahil walang sapat na kuryente. Hindi rin maibigay ang tubig. Hindi pa handa ang infrastruktura. Di kaya ng pisikal na sistema, hindi software ang problema, kundi mga kable at tubo. Ang kakulangan sa sistema ay nakikita sa di inaasahang lugar. Sa Virginia, makikita ito sa lokal na bayarin. Sa nakaraang dekada, hindi alam ng mga taga-Virginia ang problemang ito dahil nasa industrial zone lang ang mga data center. Nagbabayad sila ng buwis, kaunti lang ang empleyado at hindi nakikita. Pagkatapos, dumating ang mga bayarin. Hindi mo pwedeng itayo ang katumbas ng maraming bagong lungsod ng konsumo sa kuryente ng libre. Kailangan may magbayad. Ibig sabihin nito ay pagtatayo ng bagong transmission lines, substations at high voltage corridors sa mga kasalukuyang komunidad na aabot sa bilyong piso ang gastos. Sa lumang sistema, ang mga gastusin ay pinaghahatian ng lahat ng customer. Mga bahay, paaralan, ospital, negosyo at hyperscaler ay nagbabayad base sa laki ng paggamit. Mukhang patas ito hanggang sa mapagtanto mong ang mga hyperscaler ang nagdulot ng halos lahat ng demand at maliit lang ang bahagi ng gastos na binabayaran nila. Sinuri ng State Corporation Commission ng Virginia noong 2024 at 2025 at hindi maganda ang mga projection. Kung walang aksyon, aasahang tataas ng 10-10 dolyar kada buwan ang bayarin sa kuryente ng mga taga-Virginia na hindi naman dahil sa konsumo ng kabahayan. Tungkol ito sa pondo para sa data hall ng trilyong dolyar na kumpanya. Sinundan nito ng mga pagdinig at pagtutol ng mga residente. Ipinagtanggol ng malalaking tech companies ang posisyon nila gamit ang lobbyist, abogado at PR teams. Sabi nila, sapat na ang ambag nila sa ekonomiya ng Virginia para hindi baguhin ang singil, ngunit kontra rito ang mga lokal na opisyal. Noong Nobyembre 2025 matapos ang ilang buwang pagdinig, nakuha ng Dominion ang paintulot na gawin ang isang bagay na hindi pa nila nagawa. Inaprubahan ng mga tagapangasiwa ng estado ang bagong singil na tinatawag na GS5. Dinisenyo ito parang hyperscale data center na customer ang direktang magpundo ng infrastruktura para sa kanilang proyekto. May mga pangmatagalang kasunduan, bilyong dolyar na paunang gastos at unang ring fence sa US. Dapat sana ay tagumpay ito para sa mga residente. Ang mas malalim na katotohanan ay nangyari lang ang laban sa GS5 dahil laging imposible na ang mga pangunahing numero. Malaki ang konsumo ng mga data center sa grid ng Dominion kaya kinailangang mamili, ayusin ang gastos o harapin ang pag-aalsa ng residente. Sa halos parehong panahon, 8 magkakaibang proyekto ng data center sa buong Virginia ang nakansela o malaki ang nabawas. Huminto sila dahil sa zoning issues, kaso, transmission disputes at reklamo sa ingay. Pero pinakamalala ang tunggalian sa mga diesel generator. Sa buong Virginia, may humigit kumulang 9,000 na pinapayagang diesel backup generator na konektado sa mga data center. Lagpas kalahati nito ay nasa Loudoun County. Kalimitan, tinutukoy ito ng mga regulator bilang Tier 2 ang murang klase na malakas maglabas ng usok. Dapat lang gamitin ang mga ito sa totoong emergency para protektahan ang data center kapag may blackout tapos pinapatay na. Ito na ang AI economy kung saan bawal tumigil ang mga gusali kahit saglit lang. Kaya mas madalas nang pinapatakbo ang mga generator kaysa sa inaasahan ng disenyo. Dahil sa sunog sa substation malapit sa Ashburn, tiniis ng mga residente ang ingay ng data center backup na mahigit 24 na oras. Nagulat ang mamimili ng mga ulap ng usok na lumilipad sa strip mall parking. Noong Disyembre ng 2025, tahimik na pinalawak ng mga regulator sa Virginia kung ano ang itinuturing na emerhensya. Hindi dahil sa lumalalang sakuna, kundi dahil nagkaproblema ang grid. Ngayon, pwedeng gamitin ng mga data center ang diesel backup hindi lang bilang huling opsyon, kundi pansamantalang solusyon kapag naantala ang kuryente. Ayon sa ulat ng estado, ang mga backup generator sa Hilagang Virginia ay maaaring maglabas ng halos 10,000 tonelada ng nakalalasong usok taon-taon.
Halos kalahati ito ng pinagsama-samang iba pang pinagmumulan sa rehiyon. Ang mga bahay na itinayo noong unang bahagi ng 2,000S ay ngayon ay nasa ilang daang yarda lamang mula sa dating tahimik na office park. Ngayon, data center campus na ito kung saan sabay-sabay umaandar ang 12-12 ng diesel generator ng ilang oras. Sa Loudoun County, binabanggit na sa listahan ng bahay ang lapit sa mga lugar na ito. May mga ahente ng real estate na hindi ito tuwirang sinasabi, ngunit sa ilang kalye, hindi na tumataas ang presyo. Di bumababa ang presyo pero parang huminto na. Sa ibang bahagi ng Northern Virginia, patuloy pa ring tumataas ang presyo ng bahay. May mga reklamo na ang mga paaralan sa usok ng tambutso tuwing field trip at legal na karapatan na ang pinag-uusapan ngayon. Sino ang may kapangyarihang magpasya kung ilan pang server warehouse na walang bintana ang pwedeng itayo sa county bago maapektuhan ng hangin? Sa Loudoun County, hindi tungkol sa hinaharap na panganib ang inaalala. Ang kinakatakutan ay ang pag-abot sa puntong mas masama pa ang hangin sa mga suburb kaysa sa lungsod na kanilang pinalilibutan. Sino ba talaga ang nagbabayad sa AI economy? Ang mga shareholder ng hyperscaler na nauubusan ng cash flow. Ang mga startup na nakasalalay sa kanila ay nagdurusa sa mga pagkaantalang pwedeng ikabagsak nila. Sa Phoenix, tubig ang kabayaran ng may-ari ng bahay. Sa Loudoun County naman, maruming hangin ang binabayaran ng residente. Pareho silang hindi pumayag dito. Halos wala silang napapakinabangan dito. Pagsapit ng pagtatapos ng 2025, tuluyan nang nagbago ang politikal na kalagayan sa Virginia. Hindi na itinuring ang mga hyperscaler bilang tahimik na industriyal na kapitbahay. Nagsimula na silang ituring na parang isang puwersang sumasakop. Mabilis na nawala ang suporta at kakayahan nilang makipagnegosasyon. Ngayon, dumadalo na ang mga taga-Hilagang Virginia sa county board meetings, dalang mga printout ng dokumento ng Dominion, mapa ng transmission corridor proposal at mga litrato ng ulap. Wala na magagalang na pagdinig sa zoning dito. Isipin mo kung nangyayari lahat ito sa isang matatag, may redundancy at distributed na sistema, yung klase ng internet na talagang dinisenyo ng mga inhinyero noong Cold War. Hindi sana ito ganong mahalaga. Kung may aberya, pagkaantala o demanda, ang natitirang network ay maghahanap lang ng ibang ruta. Pero hindi yon ang sistemang pinagbatayan ng AI economy ng Amerika. Naitayo ito sa iisang lokasyon lang. Lahat ng data center sa Hilagang Virginia ay may backup na kuryente, generator, tangke ng gasolina at redundancy system. May mga engineer sa lugar na sinanay para pamahalaan ang paglipat sa at mula sa grid power. Kaya nilang mag-operate ng mag-isa ng mga 48 hanggang 72 oras. Pagkatapos noon, bawat server, bawat modelo, bawat cache, bawat user account ay nasa parehong grid na rin ng lahat ng iba. Ang parehong grid na 2 beses na nailigtas sa loob ng 12 buwan. Ang pinaka-sopistikadong artificial intelligence na nagawa ay may 3 araw na contingency plan. Noong Oktubre 2025, nagkaproblema sa software ng isang ahente. Nagkaroon ng outage sa AWS region kaya nawala online ang mga serbisyo sa buong mundo. Tumigil ang Ring doorbell sa pag-record at tinanggal ng Fortnite ang milyon-milyong manlalaro habang naglalaro. Nag-crash ang website ng buwis ng Britanya. Pati ang sariling Alexa ng Amazon ay natahimik at tumigil sa pagsagot ng mga tanong. Sa loob ng 15 oras, isang seryosong software issue sa Northern Virginia ang kumalat sa pandaigdigang internet. Kayang ayusin ng AWS yon gamit ang keyboard. Hindi na gamit ang diesel at hindi nag-activate ang backup. Tinataya pa rin ng mga insurance analyst na daan-daang $1,000,000 ang direktang pagkalugi ng pandaigdigang ekonomiya. Nagkaroon ng mas malalaking epekto sa kalakalan, produktibidad at nawalang transaksyon. Ngayon, wala nang kakayahang ayusin ito ng remote. Isipin mong masunog ang transformer sa isang mahalagang substation tapos ilang linggo bago mapalitan. Hindi nakastock sa Home Depot ang mga high voltage transformer. Custom itong ginagawa kadalasan sa ibang bansa at ipinapadala sa flatbed truck na may police escort. Isipin ang matagal na heat dome sa Virginia noong huling Hulyo gaya ng mga kondisyon na nagpatumba sa grid ng Texas noong 2021. Sabay na tumataas ang demand para sa residential AC at demand mula sa mga data center. Ang pila ng mga bagong transmission line ay 7 taon pa bago matapos. Sa ikatlong araw, sarado na ang pasilidad at hindi makadaan ang mga truck dahil walang kuryente ang gasolinahan. Ang heat dome na sumira sa transmission line ay siya na ngayong nagpabagsak din sa natitirang bahagi ng regional grid. Nagsisimula ng mawalan ng kuryente ang mga campus.
Oo, ang mas malalaki na may mas malalaking reserba ng gasolina ay tatagal pa ng ilang oras. Pero ang maliliit na co-location facilities ang unang babagsak. Nagsisimula nang mag-time out ang mga banking API. Huminto na ang mga authentication portal, naghahang ang hospital scheduling, pumapalya ang mga login ng mga federal contractor at bumabagsak na rin ang mga serbisyo sa pinansyal at kalusugan. Hindi na lang ito simpleng aberya sa teknolohiya, kundi isang pagkabigo ng buong sistema. Pagsapit na ika-4 na araw, hindi na pagbagsak ng AI ang laman ng balita, kundi kung magbubukas pa ang mga bangko sa Lunes. Hindi na tanong kung may infrastrukturang aabot sa hangganan. Ang tanong na lang ay, aling hangganan ang mauuna? May mga usapan sa boardroom ng grid operator, mga lehislatura ng estado at mga federal na ahensya ng enerhiya na di pa naririnig ng publiko. Hindi tugma ang kalkulasyon sa grid ng Virginia sa mga naitayong pasilidad, lalo na sa mga nakapilang pasilidad pa lang. Sa isang punto, ang natitirang opsyon na lang ay yung ayaw galawin ng kahit sino. Pagsasasara ng pasilidad, pagigpit sa bagong koneksyon, at pagsabi sa hyperscaler na walang kuryente ang susunod nilang campus, hindi sa loob ng 5 taon o kahit kailan. Darating ang usapang yan. Alam ito ng mga grid operator, ng Dominion at ng ilang hyperscaler. Hindi tanong kung biglang hihinto ang pagpapalawak ng AI, kundi kung ito'y mapapamahalaan o grid ang magdedesisyon para sa lahat. At kung ilang bahagi ng digital na mundo ang madadamay sa pagbagsak nito kapag nangyari yon. Sa loob ng control room ng PJM, alam na ng mga operator kung ano ang aasahan sa mga taong 2027 hanggang 2031. Araw-araw na silang nagsisimulate ng mga senaryong noon ay katawa-tawa lang 3 taon nang nakalipas. Sinisimulate nila ang mga heat dome na dumarating kasabay ng mga pagpalya sa transmission. Inaasahang dodoble ang load ng Northern Virginia pagdating ng 2029. Hindi pa rin darating ang bagong transmission infrastructure. Ayon sa mga internal na forecast, may panahon mula 2027 hanggang 2031. Sa panahong iyon, magdadala ang grid ng mas mataas na demand kaysa sa kaya ng mga pisikal na bahagi nito. Habang ginagawa ang bagong infrastructure, sinasabi ng mga operator na parang marathon na sprint ang bilis. Malayo pa ang finish line, ilang taon pa. Ginawa ang internet para hindi bumagsak kahit may pumalyang bahagi. Muling binuo ng AI economy ang sistema mula sa ganung uri ng pagkabigo. Isang concentrated infrastructure ito na ikinabit sa limitadong resources. Pinigting nito ang demand ng mas mabilis kaysa kayang sabayan ng mga pisikal na sistema at inakala nitong hindi mahalaga ang mga limitasyong iyon. Sa likod nito, ang pinaka-advanced na computing system ay tumatakbo gamit ang backup na gasolina. Sinusukat ito sa oras, hindi sa araw o linggo ng katatagan o reserba. Oras. Inilayo ng orihinal na internet ang sarili sa isang punto ng pagkabigo. Ang sistemang ito ay umaasa sa isa at ito ay tumatakbo sa orasan na may 72 oras. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Makikita tayo ulit sa Mapac.